Isang puting kumot. Isang gabing dapat ay puno ng tamis naging bangungot ng panghuhusga. Habang si Doña Carmen ay nag-aabang ng patunay nang puri ang asawa mong si Mateo, ay tumalikod sa gitna ng pag-aalinlangan. Dinurog nila ang iyong dangal, itinuring na marumi, dahil lamang sa isang telang walang mantsa. Pero tapos na ang panahon ng pagluha. Sino ang tunay na makasalanan sa likod ng malinis na anyo? Handa ka na bang makita ang muling pagbangon ni Echa? Ang puting hatol, sa gabing maaliwalas Mateo anak, huwag mong kakalimutan ang usapan natin. Ibigay mo sa akin ang puting kumot bukas ng umaga. Kailangan kong makasiguro na hindi tayo nalinlang ng babaeng yan. Hindi pwedeng madungisan ang dangal ng pamilya natin dahil sa isang asawang galing sa kung saan-saan lang at may mapangahas na anyo. Ang mga salitang yon ni Doña Carmen ay tila mga palasong bumaon sa puso ni Echa bagaman naroon siya sa loob ng silid at nakasandal sa likod ng nakasarang pinto. Sa kabilang panig ang malamig na tinig ng kanyang biyanan ay punong-puno ng lason at pagdududa. Ngunit ang mas masakit, ang mas nagpadugo sa kanyang damdamin ay ang naging tugon ng lalaking kakaisang linggo pa lamang niyang pinangakuan ng habambuhay sa harap ng dambana. Opo ma, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang gusto ninyo. Ang boses ni Mateo ay hindi man lamang nagprotesta. Walang bakas ng pagtatanggol. Walang halong galit para sa asawang tinitignan siya ng may buong pagtitiwala. Sa sandaling iyon, ang maliit na laket na hawak ni Echa ang regalo ni Mateo na sumisimbolo sa kanilang pangako ay naramdaman niyang tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal sa kanyang palad. Masakit na kakapaso at nag-iiwan ng markang hindi na mabubura. Dahan-dahang lumakad si Echa patungo sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, tila isang anino na nawalan na ng saysay sa gitna ng karimlan. Napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang sarili, suot ang maputing sutla, na pantulog ang kanyang buhok na maingat na inayos para sa gabi ng kanilang pag-iisa. Kanina lamang punong-puno siya ng pag-asa. Kanina lamang iniisip niya kung gaano siya ka-Diyos sa piling ni Mateo. Ngunit ngayon, ang bawat palamuti sa kanyang katawan ay tila naging simbolo ng isang presyong kailangang bayaran. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mabigat, tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na humihigop sa lahat ng hangin sa silid. Nang marinig niya ang paggalaw ng seradura ng pinto, mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya gustong makita ni Mateo ang kanyang kahinaan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo ngunit hindi ang masayang mukha ng isang bagong kasal ang bumungad sa kanya. Ang mga mata ng asawa ay nakapako sa sahig, umiiwas, tila may itinatagong malaking kahihiyan. Walang imik na lumapit si Mateo sa kabinet at kinuha ang isang nakatuping tela. Isang puting-puting kumot. Echa. Kailangan nating ilatag ito sa ibabaw ng sapin. Ayaw ni Mama ng anumang gulo. It is just a formality, okay? Para matapos na ang doubts niya sa'yo. Please do this for me, for our peace. Ang mga salitang yon ni Mateo ay naging parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Echa. Hindi niya magawang magsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang bakod sa sobrang pait. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung ganoon ba kababa ang tingin nila sa kanya. Na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para makuha ang loob ng pamilyang ito, isang tela pa rin ang magiging basehan ng kanyang halaga bilang tao at bilang babae. Pinagmasdan ni Echa ang bawat galaw ni Mateo habang inilalatag ang kumot sa gitna ng kama. Ang bawat hagod ng kamay ng asawa sa tela ay tila muling nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig na inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay ang mismong pag-ibig na nagpapahintulot na siya ay yurakan. Nanigas ang kanyang buong katawan.
Ang dati mainit na silid ay naging tila isang malamig na selda. Tumayo si Mateo sa harap niya, pilit na hinawakan ang kanyang mga kamay na kasing lamig na ng yelo. Hinalikan niya ang noo ni Echa, isang halik na walang buhay, isang halik na tila pagpapaalam sa tiwalang namamagitan sa kanila. Humiga sila sa tabi ng isa't isa, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na karagatan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Echa ay ang kanyang sariling hininga na tila isang hikbi na pilit na ikinukulong sa kanyang lalamunan. Nakatingin siya sa kisame habang ang buwan ay sumisilip sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa puting kumot na nasa ilalim nila. Ang kumot na yon ay magiging saksi bukas ng umaga. Ngunit ano ang mangyayari kung ang katawan niya ay hindi sumunod sa idinidikta ng isang maling tradisyon? Habang dahan-dahang pumipikit ang mga mata ni Mateo sa pagtulog, na natiling dilat si Echa. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na himig na walang katapusan. Kung ang katapatan ay hindi sapat upang makuha ang tiwala ng taong mahal mo, may saysay pa ba ang manatili sa isang bahay na itinuturing kang isang banyagang may dalang kasalanan? Ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa bintana ng silid ay hindi nagdala ng pag-asa kay Echa, kundi isang matinding takot na tila lalamon sa kanyang buong pagkatao. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay namamaga at nakatitig sa maputing tela na nananatiling walang bahid, walang anumang marka na hinihintay ng mapanghusgang mundo. Ang bawat minutong dumadaan ay tila isang dambuhalang bigat na lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga, habang ang katahimikan ng madaling araw ay binabasag ng papalapit na mga hakbang sa labas ng kanilang silid. Ang marahas na pagpihit ng seradura at ang pagtulak sa pinto ay nagdulot ng isang matalim na tunog na yumanig sa puso ni Echa. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang muka ay tila isang maskara ng puot at pagkamuhi. Hindi man lamang siya kumatok, tila ang silid na yon ay hindi pag-aari ng mga bagong kasal, kundi isang korte kung saan siya ang tanging hukom. Mabilis siyang lumapit sa kama at sa isang iglap ay hinablot ang kumot, tinaas ito sa harap ng kanyang mga mata upang suriin ang bawat hibla ng tela. Walang kahit anong mantsa. Mateo, tignan mo ito. Tignan mo ang babaeng ipinilit mong pakasalan. Isang malaking kahihiyan. Niloko mo kami, Echa. Akala ko ba ay galing ka sa isang disenteng pamilya? Pero tignan mo ang katotohanan. Isa kang maruming babae na itinago ang iyong tunay na kulay sa likod ng iyong modernong pananamit at mapagkunwaring ngiti. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang hagupit na paulit-ulit na tumatama sa balat ni Echa. Naramdaman ni Echa ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad sa sobrang pait ng nararamdaman. Tumingin siya kay Mateo na noon ay bagong gising at tila tuod na nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang asawa ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig, tila mas mahalaga ang semento kaysa sa dangal ng kanyang asawa. Mateo, say something. Mateo, alam mong hindi totoo ang iniisip ni Mama. You know me, right? Please don't let them do this to me. Ang pagsusumamo ni Echa ay nauwi lamang sa hangin. Ang tanging sagot ni Mateo ay ang pagyuko ng kanyang ulo at ang paghinga ng malalim na puno ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, pumasok si Clara, ang pinsan ni Mateo, na laging may matamis, ngunit laso ng ngiti sa mga labi. Lumapit siya kay Doña Carmen at kunwari ay hinawakan ang balikat nito upang pakalmahin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Echa ng may halong tagumpay. Tita, please, huwag po kayong masyadong ma-stress. High blood niyo po, baka mapano kayo. Echa, honestly, I told Mateo before na baka hindi ka sanay sa mga ganitong tradition. Kasi naman, you know, with your lifestyle, yung palaging late umuwi from work at yung mga friends mong puro lalaki,
Maybe we should have expected this. Mateo, don't be too hard on yourself. Hindi mo naman alam na ganito pala ang mapapangasawa mo. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang dumi na ipinapahid sa mukha ni Echa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na ang mga gabing iyon ay dahil sa trabaho, dahil sa pagbuo ng kanyang pangarap, ngunit ang kanyang tinig ay tila nawala sa gitna ng unos. Ang kanyang biyanan ay muling nanggagalaiti, sa galit itinapon ang puting kumot sa paanan ni Echa na tila ba yun ay isang basurang nakakadiri. Layuan mo ang anak ko mula ngayon, wag na wag mong iisiping kapantay ka namin sa bahay na ito. Isang babaeng walang puri ay walang karapatang tumabi sa aking anak. Mateo, mag-ayos ka na at pumasok sa opisina. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa sarili niya. Kinuha ni Mateo ang kanyang bag at lumingon ng saglit kay Echa, isang sulyap na puno ng awa, ngunit higit sa lahat ay puno ng kawalang paninindigan. Lumabas siya ng silid nang hindi man lamang hinawakan ang kamay ng asawa. Ang tunay na sakit ay hindi ang panlalait ni Doña Carmen, kundi ang pagtalikod ni Mateo sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Naiwan si Echa na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa sahig, ngunit walang tunog ng paghikbi ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod at inabot ang puting kumot na nasa sahig. Maingat niya itong itinupid dahan-dahan, tila ba bawat tupi ay ang pag-aayos niya sa kanyang sariling nadurog na puso. Ang tela ay malinis kasing linis ng kanyang budhi, ngunit sa mata ng ibang tao ito, ang ebidensya ng kanyang pagkakasala. Habang hinihimas niya ang magaspang na hibla ng kumot, isang malamig na determinasyon ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Ang bawat sakit, ang bawat sampal ng salita ay itatago niya sa isang sulok ng kanyang puso. Tumingala siya at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malalim at malamig na apoy. Tumayo siya at lumakad patungo sa pinto, bit-bit ang nakatuping kumot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, narinig niya ang boses ni Doña Carmen mula sa kusina, malakas at malinaw na tila isang sumpa na itinatatak sa buong kabahayan. Mula sa araw na ito, Echa, kakalimutan mong asawa ka ni Mateo. Kakain ka sa kusina, kasama ang mga katulong at gagawin mo ang bawat utos ko nang walang reklamo. Iyan ang kabayaran ng panloloko mo sa amin. At kung hindi mo matanggap, maluwag ang pinto para lumayas ka, pero titiyakin kong wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa pamilyang ito. Napatigil si Echa, ang kanyang kamay ay nanigas sa ibabaw ng seradura. Ang kanyang kinabukasan na binuo niya sa pag-ibig ay biglang gumuho at ang tanging natira ay ang isang tanong na nagpapaalingaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagiging bilanggo sa isang bahay na ang tanging tingin sa kanya ay isang basahang walang halaga? Sa ilalim ng mapanghusgang paa ng bawat miyembro ng pamilyang yon, unti-unting namumulat si Echa sa isang malupit na katotohanan. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa pagguhit ng mga disenyo ng damit at paghawak ng mga mamahaling tela ay naging magaspang na sa araw-araw na paglulubog sa tubig at sabon. Ang bawat pagkiskis ng brush sa malamig na semento ng kusina ay tila nag-iiwan ng gaspang hindi lamang sa kanyang mga palad, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng kanyang pagtatrabaho, isang mabagal at pagod na tunog na sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Pumasok si Doña Carmen sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit puno ng awtoridad na tila bawat tapak ay nagpapaalala kay Echa kung sino ang may-ari ng bahay na yon. Tumigil ang biyanan sa tapat niya, pinagmamasdan ang bawat galaw ng manugang nang may halong panunuya. Hindi na kailangan pang magsalita ng matanda upang maipadama ang kanyang puot.
Ang hangin mismo sa loob ng kusina ay tila bumibigat sa bawat hininga nito. Echa, don't look at me as if I am a villain. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Kailangan mong matutunan ang disiplina at kababaang loob na tila hindi mo natutunan sa labas. Para sa isang babaeng may bahid ang puri, ang paglilinis ng dumi ng iba ay isang paraan ng paglilinis ng sarili mong pagkatao. Gawin mo yan ng maayos dahil iyan na lamang ang tanging silbi mo rito. Ang mga salita ni Doña Carmen ay binalot ng isang mapagkunwaring pagmamalasakit, isang anyo ng pag-atake sa isipan na tila unti-unting nagnanakaw sa tiwala ni Echa sa kanyang sarili. Nanatiling nakayuko si Echa, ang kanyang mukha ay natatabunan ng kanyang buhok habang ang mainit na singaw mula sa pinakukuluan niyang sabaw ay humahalo sa lamig ng kanyang nararamdaman. Sa kabila ng gutom at pagod, inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas upang ihanda ang paboritong sinigang na isda ni Mateo. Maingat niyang inayos ang hapagkainan, tinitiyak na ang bawat kubyertos ay nasa tamang posisyon. Tila ba ito ang huling alay niya para sa pag-ibig na unti-unti nang namamatay. Nang dumating ang oras ng hapunan, hindi siya pinahintulutang maupo sa mesa. Mula sa madilim na sulok ng kusina, pinanood ni Echa si Mateo na kumain. Nakita niya ang bawat pagsubo ng asawa, ang bawat paglunok, na tila ba walang anumang nangyari sa kanilang pagitan. Pagkatapos dinala ni Echa ang kanyang sariling pagkain sa maliit na upuan sa likod ng garden. Ang kanyang plato ay puno lamang ng kanin at isang kurot ng asin. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang bawat subo ng kanin na may asin ay tila sumasagisag sa pait at alat ng kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Doon sa labas, malayo sa mapanghusgang mga mata, sa loob, malaya siyang lumuha ng walang nakakakita. Pagpasok niya sa loob upang magligpit, sinalubong siya ni Mateo sa pasilyo. May hawak itong maliit na kahon na balot ng mamahaling papel. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng pag-aalinlangan, tila ba ang regalong yon ay isang paraan upang patahimikin ang kanyang sariling konsensya. Echa, I bought this for you. Isang bracelet ito para naman gumaan ang loob mo. Please tanggapin mo na ito. Pasensya ka na kung kailangan mong dumaan sa ganito. But this is just temporary. Kapag maayos na ang lahat, babalik din tayo sa dati. Tumingin si Echa sa kahon pagkatapos ay sa mga mata ni Mateo. Walang kahit anong kislap ng saya sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Mateo. Ang kanyang pagpindot sa kamay ng asawa ay malamig at walang buhay. Keep it, Mateo. Hindi ko kailangan ng alahas. Ang kailangan ko ay kay asawang marunong tumayo para sa akin. Ang mga material na bagay ay hindi kayang pagtakpan ang katotohanang hinayaan niyo akong yurakan ng pamilya mo. I don't need a bracelet to feel better. I need a husband. Naglakad si Echa palayo. Iniiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng pasilyo, hawak ang regalong tila wala ng saysay. Sa bawat hakbang ni Echa patungo sa kanyang munting silid sa storage room, naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng madaling makuha sa tamis ng salita. Ang bawat patak ng pawis at luha sa bahay na yon ay naging sandata niya upang maging matatag. Bago siya tuluyang makapasok sa kanyang silid, napatigil siya sa tapat ng terrace. Doon ay nakita niya si Clara na nakatalikod may kausap sa telepono sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang boses ni Clara ay mahina, isang bulong na puno ng katusuhan at lihim na saya. Inilapit ni Echa ang kanyang sarili, sinisikap na makuha ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ng pinsan ni Mateo. Oo, maayos ang lahat. Naniwala si Auntie sa puting kumot. Akala niya talaga ay madumi na si Echa mula pa noong una. Everything is going according to plan. Malapit na silang maghiwalay at kapag nangyari iyon, tayo na ang may-ari ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng totoong nangyari sa gabi
bago ang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Echa habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay naging mabilis, tila ang hangin ay naging lason na biglang pumasok sa kanyang sistema. Ang lihim na matagal na niyang hinahanap ay tila inihain sa kanyang harapan sa gitna ng dilim. Sino ang kausap ni Clara? At anong katotohanan ang itinatago nila tungkol sa gabing iyon na sumira sa kanyang dangal? Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa loob ng masikip na silid, dahan-dahang hinaplos ni Echa ang isang manipis at maputing pilat sa kanyang balakang, isang marka na tila ukit ng isang malupit na tadhana. Ang bawat haplos niya sa kanyang balat ay tila isang pagbukas sa saradong kabanata ng kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Tila bumabalik ang kanyang diwa sa isang maalikabok na kalsada kung saan ang isang maliit na bata ay walang kamalay-malay na tumatakbo patungo sa gitna ng daan habang ang isang dambuhalang truck ay mabilis na humaharurot. Naalala niya ang marahas na pagtili ng goma sa aspalto, ang pagtilapon ng kanyang katawan matapos niyang itulak ang bata patungo sa ligtas na tabi at ang matinding paghampas ng kanyang balakang sa matigas na semento. Ang sakit na naramdaman niya noon ay hindi lamang sa buto, kundi isang sugat na bumago sa kanyang pagkababae, isang lihim na pinsala sa loob ng kanyang katawan na naging sanhi kung bakit ang kanyang puri ay hindi kailanman mag-iiwan ng bakas sa isang puting kumot. Gusto niyang isigaw ang katotohanan ito kay Mateo, ang sabihong ang kaniyang kakulangan ay bunga ng isang kabayanihan, ngunit ang kaniyang lalamunan ay tila tinakluban ng makapal na alikabok sa tuwing susubukan niyang magsalita. Lumabas si Echa ng kaniyang silid, dala ang layuning subukang muli na abutin ang puso ng asawa. Ngunit sa pagtapak niya sa sala, isang tanawin ang tila sumaksak sa kaniyang dibdib. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa tabi ni Doña Carmen habang si Clara ay masayang nagkukwento sa kabilang panig. Ang tawanan nila ay tila isang bakod na sadyang itinayo upang hindi siya makapasok. Ang mga mata ni Mateo na dati ay puno ng pagsamba sa kanya ngayon ay tila may bahid na ng pagdududa habang nakikinig sa mga mabulaklak na salita ni Clara tungkol sa mga disenteng babae sa kanilang baryo. Mateo, can we talk sandali lang sana? Ang kanyang tinig ay mahina, tila isang munting alon na agad namamatay sa dalampasigan. Lumingon si Mateo, ngunit bago pa man ito makasagot, mabilis na sumingit si Clara habang hawak ang isang mamahaling plorerang kristal, ang tanging alaala na iniwan ng yumaong ama ni Mateo. Echa, wait lang ha. Inutusan kasi ako ni Tita Carmen na linisin itong vase ni Tito. It is very fragile. Baka hindi mo alam ang halaga nito. Mateo, look, diba? Ito yung pinakaingat-ingatan ni Papa mo. Sa isang iglap, habang papalapit si Clara kay Echa, tila kusa nitong binitawan ang plorera. Ang marahas na pagkadurog ng kristal sa sahig ay lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa katahimikan ng buong bahay, tila mga kristal na sabay-sabay na naghiwa sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Echa habang si Clara ay biglang napahawak sa kanyang mukha at nagsimulang umiyak ng may halong takot. Oh my God! Echa, why did you push me? Mateo, hindi ko sinasadya. Bigla niya akong binangga. I was just trying to be careful. But she just hated me. Ang galit na tila isang bulkang sumabog ay agad na rumesponde mula kay Doña Carmen. Mabilis itong lumapit at tinitigan ang nadurog na alaala ng kanyang asawa. Si Mateo ay tumayo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sakit. Ang plorerang yon, ang tanging bagay na nagdurugtong sa kanya sa kanyang ama. At ngayon, ito ay naging libu-libong piraso na lamang ng basura. Echa, pati ba naman ito? Anong klaseng puso ang meron ka? Hindi na ba sapat na niloko mo kami sa pagkatao mo? Pati ba naman ang alaala ni Papa, kailangang mong sirain? Mateo, please makinig ka muna. Hindi ko siya tinulak. Siya ang...
Isang matinding hapdi ang biglang gumuhit sa pisngi ni Echa. Ang marahas na pagdampi ng palad ni Mateo sa kaniyang balat ay hindi lamang nag-iwan ng pula sa kaniyang mukha, kundi tuluyang nagpaguho sa huling pundasyon ng kaniyang pag-asa. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napahawak si Echa sa kaniyang pisngi, ang kaniyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang pinipigil. Sa labas ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay at ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa tuyong lupa. Walang imik na tumalikod si Echa at lumabas ng bahay patungo sa gitna ng malakas na ulan. Doon sa ilalim ng dilim, isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng kristal na tumalsik palabas kahit na ang matatalim na dulo nito ay nagsisimula nang humiwa sa kanyang mga daliri. Ang dugo mula sa kanyang kamay ay humahalo sa tubig ulan, ngunit mas matindi ang pagdurugo ng kanyang puso habang nararamdaman ang lamig na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tinig ni Mateo mula sa pintuan, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang bitawan ang huling salitang tila naghahatid kay Echa sa kaniyang sariling libing. Hindi ko na alam kung sino ka pa ba talaga, Echa. Siguro nga tama si Mama. Mantsa ka lang sa pamilyang ito. Naiwan si Echa sa gitna ng ulan, hawak ang mga piraso ng basag na kristal sa kaniyang duguhang mga kamay. Habang ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kaniyang tahimik na paghikbi, isang tanong ang nanatiling nakabaon sa kaniyang isipan. May saysay pa bang ipaglaban ng isang pag-ibig na ang tanging ibinibigay ay hapdi, o ito na ang huling hudyat upang tuluyan na niyang iwan ang lahat? Matapos ang gabing iyon, ang init na dati ay nagmumula sa puso ni Echa ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang malamig na kapayapaan na tila yelo na bumabalot sa kaniyang buong pagkatao. Hindi na siya umiyak. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay naging tila dalawang tuyong balon, malalim madilim, at wala nang mailabas na kahit isang patak ng pait. Nang pumasok siya sa loob ng bahay mula sa gitna ng ulan, hindi niya tinignan si Mateo na noon ay nakatayo sa pasilyo, bakas ang pagsisisi sa kaniyang mga mata. Nilampasan niya ang asawa na tila ba ito ay isang aninong walang saysay sa kaniyang paningin. Dahan-dahang kinuha ni Echa ang kaniyang mangilan-ngilang kagamitan mula sa kanilang silid. Ang bawat pagtupi niya ng damit ay maingat at tahimik, walang anumang marahas na galaw, ngunit ang bawat kilos niya ay nagpapahiwatig ng isang pinal na desisyon. Inilipat niya ang kaniyang mga gamit sa maliit na silid sa tabi ng kusina, isang bodega na puno ng mga lumang kagamitan at amoy ng alikabok. Doon sa gitna ng kasikipan, naramdaman ni Echa ang isang uri ng kalayaan na hindi niya nahanap sa kanilang malawak na kama. Doon siya ay mag-isa, at sa kanyang pag-iisa, wala nang makakasakit sa kanya. Mateo entered the room, his voice trembling as he tried to bridge the gap that he himself had created. Echa, please, let's talk. I'm sorry about what happened earlier. I was just overwhelmed with everything. Huwag ka namang lumipat dito sa bodega. It's not right. You're still my wife. Humarap si Echa sa kanya, ngunit ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Ang kanyang mga labi ay hindi nanginginig, at ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. Don't worry about me, Mateo. Mas okay ako rito. At least dito alam ko ang lugar ko. I'm just a stain in this family, right? So it's better if the stain is hidden here. At tungkol sa pagiging wife, I will still do my duties. I will cook, I will clean. But don't expect anything else from me. We are just strangers living under one roof now. Sinubukan ni Mateo na hawakan ang kanyang braso, ngunit mabilis na umiwas si Echa. Ang pag-iwas na yon ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadiri, isang uri ng pagkadiri sa isang taong nangakong magtatanggol sa kanya, ngunit siya ring unang bumasag sa kanyang dangal.
Naiwan si Mateo na nakatulala habang isinasara ni Echa ang pinto ng bodega. Ang marahang pagdampi ng kahoy sa hamba ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang kabanata ng kanilang buhay. Sa loob ng maliit na silid, binuksan ni Echa ang kanyang laptop at inilabas ang kanyang sketchbook. Sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen, nagbibigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, bawat linya ay puno ng diin at damdamin. Doon sa puting papel, unta-unting nabuo ang isang disenyo ng damit, isang mahabang gown na kulay itim kasing itim ng gabing kaniyang tinatahak. Ang disenyo ay elegante, ngunit may dalang bigat, tila isang sining na inilaan para sa isang huling pamamaalam. Ito ang kaniyang golden moment, ang paglikha ng isang obra na sumisimbolo sa libing ng kaniyang pag-ibig para kay Mateo. Habang iginuguhit niya ang bawat detalye ng itim na tela, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kaniyang diwa. Ang sining ang naging kaniyang gamot sa sugat na hindi nakikita. Lumipas ang mga oras at ang buong kabahayan ay nabalot ng malalim na katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng pagpindot ni Echa sa kanyang mouse at ang paghinga ng gabi. Ngunit sa kabilang panig ng bahay sa loob ng master bedroom, si Mateo ay hindi mapakali. Paulit-ulit siyang bumubangon, tila may malaking tinik sa kaniyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang pagsisisi ay nagsisimulang kumain sa kaniyang sistema, ngunit ang kaniyang pride at ang takot sa kaniyang ina ay nananatiling mas matimbang. Nabalik lamang ang diwa ni Mateo nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kaniyang cellphone sa ibabaw ng side table. Ang liwanag ng screen sa gitna ng dilim ay tila isang babala. Nang makita niya ang pangalan ng kaniyang head of finance, mabilis niyang sinagot ang tawag. Sir Mateo, I'm sorry to call this late, but we have a big problem. Ang malaking investment natin sa expansion project, nag-pull out ang main partner natin. At may nakita kaming butas sa accounts, malaking halaga ang nawawala. If we don't settle this by next week, the company might face bankruptcy. At baka pati ang bahay niyo madamay sa foreclosure. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang alon na humampas kay Mateo, nag-iiwan sa kanya ng kawalan ng hangin. Napatingin siya sa kisame habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa gitna ng kanyang personal na gulo, ang kanyang mundo sa labas ay nagsisimula na ring gumuho. Habang si Echa ay tahimik na tinatapos ang kanyang itim na disenyo sa loob ng bodega, walang kamalay-malay ang pamilyang umapi sa kanya na ang kanilang sandigan ay unti-unti nang naglalaho. Ang tanong na lamang ay, sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ay nadurog na? At si Echa ba sa kabila ng kaniyang malamig na puso ay magagawa pang lumingon kapag narinig niya ang sigaw ng mga taong nagtulak sa kanya sa dilim? Habang ang kadiliman ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon, may isang aninong maingat na gumagalaw sa loob ng silid-aklatan ni Doña Carmen. Si Clara, na may hawak na maliit na flashlight, ay dahan-dahang binubuksan ang bawat drawer ng antigong mesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman malayo sa mapagkunwaring anyo ng isang mahiyaing dalaga na ipinapakita niya sa harap ng pamilya. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat sentimo na kanyang nakukuha ay tila isang hakbang patungo sa kalayaang matagal na niyang hinahangad, isang buhay na malayo sa pagiging sunod-sunuran sa kanyang tiyahin, at isang buhay na kasama ang lalaking lihim niyang itinatangi. Maingat niyang inilabas ang isang makapal na sobre na naglalaman ng mga tseke at cash na inilaan para sa buwan ng operasyon ng pamilya. Sa bawat paghawak niya sa pera, isang mapait at mapanuyang ngangisi ang gumuguhit sa kaniyang mga labi. Para sa kanya ang pamilyang ito ay isang barkong unti-unti nang lumulubog at wala siyang balak na sumama sa paglubog nito.
Mas mabuting kuhanin na niya ang lahat bago pa tuluyang maubos ang yaman ni Mateo dahil sa krisis sa kumpanya. Nang marinig niya ang mahinang paggalaw ng mga kurtina dahil sa simoy ng hangin, mabilis niyang itinago ang sobre sa loob ng kanyang damit. Lumabas siya ng silid-aklatan nang walang nililikhang anumang ingay, tila isang magnanakaw na sanay na sa dilim. Ngunit bago siya tuluyang makabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa tapat ng bodega kung saan namamalagi si Echa. Nakita niya ang manipis na liwanag na lumalabas mula sa ilalim ng pinto. Isang ideya ang biglang sumagis sa kanyang isipan, isang plano, upang tuluyang mabaon si Echa sa hukay ng kahihiyan at mawala ang anumang atensyon mula sa kanyang ginagawang pagnanakaw. Kinabukasan ng katahimikan ng agahan ay binalot ng isang tensyong tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Si Doña Carmen ay hindi mapakali, paulit-ulit niyang tinitignan ang kanyang listahan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Si Mateo naman ay nakaupo sa tapat, ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay may malalim na itim na bilog dahil sa kawalan ng tulog. Sa gitna ng katahimikang ito, pumasok si Echa, dala ang mainit na kape, ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga galaw ay diretso at walang alinlangan. Mateo, I need to tell you something. Nawawala ang malaking halaga ng cash sa loob ng library ko. At hindi lang yun ang diamond necklace na binigay ng papa mo, nawawala rin sa vault. Someone entered my room last night while I was sleeping. Ang mga salitang iyon ni Doña Carmen ay tila isang kulog na yumanig sa buong hapagkainan. Mabilis na tumingin si Mateo sa kaniyang ina. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa panibagong problemang dumating sa gitna ng kanilang krisis. Bago pa man makapagsalita si Mateo, mabilis na sumingit si Clara, ang kaniyang boses ay puno ng pekeng pag-alala at panginginig. Tita, are you sure? Baka naman po nailagay niyo lang sa ibang lugar. Pero actually, kagabi po kasi noong kukuha sana ako ng tubig sa kusina, napansin ko na bukas ang pinto ng library at nakita ko si Echa na galing doon. I didn't think much of it kasi akala ko inutusan niyo siyang maglinis. But she looked so tense noong nakita niya ako. Tumingin si Doña Carmen kay Echa, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at panunumbat. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, tila may isang malaking galit na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Echa at sa isang iglap ay hinablot ang braso ng manugang pinipiga ito ng mahigpit hanggang sa mamula ang balat ni Echa. Ikaw, wala ka na talagang pinipiling oras para magnakaw. Hindi pa ba sapat na niloko mo kami sa pagkatao mo? Pati ba naman ang yaman ng pamilyang ito? Kukunin mo. Bakit, Echa? Para ba may pangalis ka na? Para ba may maipakita ka sa mga lalaki mo sa labas? Speak up. Nasaan ang mga alahas ko? Nanatiling tahimik si Echa, ngunit ang kaniyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Doña Carmen. Hindi siya nagpakita ng takot at hindi rin siya nagsumamo. Ang kaniyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang sigaw. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng biyenan. Sa kaniyang braso, ang kaniyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. I didn't take anything, Doña Carmen. Hindi ko kailangan ng pera niyo at lalong hindi ko kailangan ang mga alahas niyo. Kung gusto niyong hanapin ang magnanakaw, huwag kayong tumingin sa akin. Tumingin kayo sa taong palaging nasa tabi niyo at bumubulong ng kasinungalingan. Mateo stood up, his face red with frustration and confusion. Echa, enough. This is too much. Nawawala ang huling alaala ni Papa. At ikaw ang nakita ni Clara. Kung may kinuha ka man, ibalik mo na ngayon din. We can talk about this peacefully, pero huwag mong idadamay si Clara dito. She has always been loyal to this family. Tumingin si Echa kay Mateo, ang kaniyang asawa, na hanggang sa huling pagkakataon ay mas piniling maniwala sa iba kaysa sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang golden moment na sumisimbolo sa huling hibla ng kanyang pag-asa para sa kanilang relasyon.
Hindi na siya nasasaktan. Sa halip naramdaman niya ang isang uri ng kalinawan na ang lahat ay tapos na. Sige Mateo, if you think I'm a thief, then search my room. Search everything. Pero kapag wala kayong nahanap, huwag na huwag niyo na akong tatawaging asawa. Mula sa araw na ito, tapos na ang tungkulin ko sa inyo bilang pamilya. Mabilis na naglakad si Doña Carmen at Clara patungo sa bodega ni Echa habang si Mateo ay sumunod ng may mabigat na hakbang. Sa loob ng bodega, hinalughog nila ang bawat sulok, itinapon ang mga sketch ng damit ni Echa sa sahig at ginulo ang kaniyang mga gamit. Sa ilalim ng kaniyang manipis na kutsyon isang maliit na kumikinang na bagay ang biglang lumitaw. Inabot ito ni Clara ng may halong kaba at pananabik at itinaas ang diamond necklace ni Doña Carmen sa harap ng lahat. Ang katahimikan na bumalot sa bodega ay tila isang mabigat na kumot na humihigop sa lahat ng tunog. Nanlaki ang mga mata ni Echa habang si Mateo ay tila nawalan ng lakas at napasandal sa pinto. Ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasinungalingan, ay nakahain na sa kanilang harapan. Ang pagtataksil ni Clara ay naging perpekto at ang kapalaran ni Echa ay tila selyado na sa gitna ng dilim. Paano ipapaliwanag ni Echa ang isang bagay na hindi naman niya alam kung paano napunta doon? At sa gitna ng galit ni Doña Carmen at ang pananahimik ni Mateo, mayroon pa bang puwang para sa hustisya o ito na ang huling pagtulak kay Echa upang tuluyan na niyang iwan ang bahay na naging kaniyang bilangguan? Ang umagang yon ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang masidhing dilim na tila lalamon sa buong mansyon. Habang si Doña Carmen ay abala sa pagbibitiw ng mga salitang kasing talas ng labaha laban kay Echa, dahil sa nakitang kwintas, isang sunod-sunod na malakas na paghampas sa pinto ang bumasag sa tensyon ng silid. Ang bawat tunog ng kamay na tumatama sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi nagtagal bumukas ang pinto at pumasok ang ilang lalaking nakauniporme mga pulis at kinatawan mula sa bangko, dala ang mga dokumentong selyado ng kapangyarihan at batas. Hindi tungkol sa nawawalang alahas ang kanilang pagpunta. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga awtoridad ay tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Mateo. Ang kumpanya ay nahaharap sa kasong estafa at malaking utang na hindi nabayaran dahil sa nawawalang pondo. Habang binabasa ang warrant, ang mukha ni Mateo ay unti-unting nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng sala. Sa isang iglap ang kaniyang mga kamay ay binalot ng bakal na posas, isang tanawin na nagpatahimik sa lahat ng panlalait ni Doña Carmen. Ang matandang babae ay napaatras, ang kaniyang kamay ay napahawak sa kaniyang dibdib, habang ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ni Clara, ang kaniyang inaakalang sandigan, ngunit ang silid ni Clara ay bakante na. Ang mga aparador ay bukas, ang mga mamahaling gamit ay wala na, at ang tanging naiwan ay ang bakas ng isang mabilisang pag-alis. Sa gitna ng katotohanang siya ay tinalikuran ng kaniyang paboritong kamag-anak, ang tuhod ni Doña Carmen ay nanghina. Ang kaniyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, ang kaniyang paningin ay nagdilim bago pa man niya marinig ang huling sigaw ni Mateo. Habang ang lahat ay nasa gitna ng kaguluhan, si Echa ay nanatiling nakatayo sa isang sulok tahimik na pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ng mga taong umapi sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, nagtatalo ang kanyang damdamin. Ito na sana ang pagkakataon niyang tumalikod at iwanan ang lahat ng sakit. Mayroon siyang sapat na ipon mula sa kanyang mga disenyong lihim niyang ibinebenta sa labas, isang halagang sapat upang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Ngunit nang makita niya ang anyo ni Mateo na puno ng kawalan ng pag-asa at ang kanyang biyenan na nakahandusay sa semento, isang hindi maipaliwanag na kirot ang gumapang sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Echa sa mesa kung saan naroon ang mga dokumento ng bangko.
Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng tseke sa loob ng kaniyang bulsa, ang bunga ng kaniyang pagpupuyat at pagtitiis sa loob ng bodega. Alam niyang kapag ibinigay niya ito, mawawala ang kaniyang pagkakataong makalaya agad. Ngunit ang kaniyang pagkatao ay hindi hinulma sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal na kahit kailan ay hindi naunawaan ng pamilyang ito. Mateo, tignan mo ako. Ang boses ni Echa ay mahina, ngunit may hatid na kakaibang lakas. Tumingala si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kahihiyan. Hindi niya magawang tignan ng diretso ang asawa na kaniyang minaliit. Inilabas ni Echa ang tseke at inilapag ito sa harap ng mga kinatawan ng bangko. Ang halaga ay sapat upang bayaran ang piyansa ni Mateo at itigil ang foreclosure ng kanilang bahay sa loob ng ilang buwan. Echa, bakit mo ginagawa ito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, I don't deserve this, Echa. I don't deserve you. Ang boses ni Mateo ay basag, tila bawat salita ay may dalang pagsisisi na huli na para sa kanya. Lumapit si Echa at tinitigan ng asawa, walang galit, walang puot, kundi isang malalim na pagod na tila nagmula pa sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Ginagawa ko ito hindi dahil asawa kita, Mateo. Ginagawa ko ito dahil tao ako. At dahil kahit kailan, hindi ko hinayaang gawin akong kasing sama niyo. Pero huwag mong isipin na ang perang ito ay pambayad para sa tiwalang sinira mo. Ang kalayaan mo ay nabili ko na, pero ang puso ko, iyon ang hindi mo na kailanman mababayaran. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malawak na disyerto, habang ang mga pulis ay dahan-dahang tinatanggal ang posas ni Mateo dahil sa piyansang inihain. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay dahan-dahang nagkamalay. Sa tulong ng mga katulong, ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap kay Echa, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang talim ng kanyang tingin. Tanging takot at isang malaking katanungan ang natira. Nabalik lamang ang diwa ng lahat nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng gate. Ang marahang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na hakbang ng isang lalaking hindi nila kilala ay muling nagpatahimik sa paligid. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na Amerikana, ang kanyang muka ay seryoso, habang may hawak na isang sobreng may marka ng isang pribadong investigator. Magandang araw. Hinahanap ko ang pamilya ni Clara. Ako ang kanyang asawa at narito ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw niya sa akin, kasama na ang kanyang mga kasinungalingan. At mayroon din akong impormasyon tungkol sa nangyari sa gabi bago ang kasal ni Ginang Echa. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang bagong kidlat na tumama sa mansyon. Si Echa ay napatitig sa lalaki, ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibong gustong kumawala mula sa kaniyang dibdib. Ang katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim ay tila handa na ring lumabas sa liwanag. Ngunit handa na ba si Mateo at Doña Carmen na harapin ang katotohanang ang kanilang pinoprotektahang dangal ay isang malaking kasinungalingan na binuo ng taong pinagkatiwalaan nila? Sa gitna ng sala ng malawak na mansyon, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumibigkas ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang lalaking nagpakilalang Victor ay dahan-dahang binuksan ang hawak niyang sobre, ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri. Sa papel ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila kalansing ng mga tanikala sa pandinig ni Doña Carmen. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang mga litrato at dokumentong nagpabago sa takbo ng hininga ng lahat ng naroon. Ang mga litrato ay hindi nagsisinungaling. Doon ay makikita si Clara, ang babaeng ipinagmamalaki ni Doña Carmen, bilang simbolo ng kapurihan na masayang kasama ang lalaking ito sa mga lugar na hindi kailanman nalaman ng pamilya. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang dokumento ng kasal na nagpapatunay na si Clara ay matagal nang nakatali kay Victor, at ang balita ng kaniyang pagbubuntis na ang ama
ay ang lalaking kaniyang kinalimutan para lamang sa yaman ni Mateo. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa pamilya ko? Mateo, paalisin mo ang taong ito. Pulos kasinungalingan ng mga yan. Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa nagsisimula ng gumuhong pundasyon ng kaniyang paniniwala. Ngunit bago pa man makakilos si Mateo ang pinto ng mansyon, ay muling bumukas. Pumasok si Clara, ang kaniyang buhok ay gulo-gulo at ang kaniyang mga mata ay puno ng puyat. Nang makita niya si Victor, tila siya nakakita ng isang multo. Ngunit ang kaniyang pagiging bihasa sa pagbabalat kayo ay mabilis na rumesponde. Lumapit siya kay Doña Carmen at mabilis na lumuhod umiiyak ng may halong panginginig. Tita Mateo, huwag kayong maniwala sa kanya. He's obsessed with me. Binabayaran siya ni Echa para sirain ako. Mateo, look at me. Alam mo kung gaano ako katapat sa pamilyang ito. Echa is doing this because she wants to take everything from us. Pinagnakawan na niya tayo, ngayon naman ay sisirain niya ang pangalan ko. Ang bawat hikbi ni Clara ay tila isang maingat na sining, isang palabas na dinesenyo upang muling makuha ang panig ni Doña Carmen. Ang matandang babae ay tila nalinlang muli. Ang kaniyang mga mata ay lumingon kay Echa ng may panibagong talim. Ngunit si Echa, na nanatiling tahimik mula pa sa simula, ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang lumang apron. Ang bawat hakbang ni Echa patungo sa gitna ng sala ay puno ng dignidad. Wala sa kanyang mukha ang takot o pag-aalinlangan. Ipinindot niya ang screen ng kanyang telepono at ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng isang malinaw na boses, isang tinig na mula sa nakaraan, mula sa gabing inakala ni Clara na walang nakikinig sa kanya sa terrace. Oo, maayos ang lahat. Naniwala si Auntie sa puting kumot. Akala niya talaga ay madumi na si Echa mula pa nung una. Everything is going according to plan. Malapit na silang maghiwalay. Ang boses sa recording ay walang iba kundi kay Clara. Ang kaniyang sariling katusuhan ang naging mitya ng kaniyang katapusan. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang mabisang lason na unti-unting pumapatay sa pagkatao ni Clara sa harap ng mga taong kaniyang nilinlang. Ang marahang paghinga ng lahat sa silid ay tila tumigil habang si Mateo ay napahawak sa kaniyang noo. Ang kaniyang mga mata ay unti-unting namumulat sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Itigil mo yan. Itigil mo yan, Echa. Hindi yan totoo. Sumigaw si Clara. Sinubukan niyang hablutin ang telepono, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Victor. Ang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang mukhang puno ng puot at desperasyon. Tumingin si Echa kay Mateo, ang kanyang asawa, na ngayon ay tila isang rebultong unti-unting nadudurog. Walang kislap ng saya sa mga mata ni Echa, tanging isang malalim na awa para sa lalaking mas piniling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang masakit na katotohanan. Clara, bakit mo nagawa ito sa amin? Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang anak. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang mukha niya ay namutla at ang kaniyang bibig ay tila hindi na makabuo ng maayos na salita. Sa gitna ng katotohanang ang kaniyang pinakamamahal na pamangkin, ang siyang tunay na mantsa sa kanilang pamilya, ang kaniyang katawan ay tila tuluyan ng sumuko. Dahan-dahang tumagilid ang ulo ni Doña Carmen, ang kaniyang paningin ay tumirik habang ang kaniyang katawan ay dahan-dahang bumubulusok patungo sa semento. Ang marahas na pagbagsak ng kaniyang katawan ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa puso ni Mateo. Mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa kanyang ina, sumisigaw ng tulong habang ang luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Echa ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting kumot
na nasa sahig, ang kumot na naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang katarungan ay dumating na ngunit sa anong halaga? Habang si Clara ay pilit na hinihila ni Victor palabas ng mansyon, at habang si Mateo ay yakap-yakap ang walang malay niyang ina, naramdaman ni Echa ang isang malalim na katahimikan sa loob ng kanyang puso. Ang tanong na lamang ay meron pa bang puwang para sa pagpapatawad sa gitna ng mga guho ng tiwala? O ito na ang huling hudyat upang tuluyan na niyang iwan ang pamilyang ito? Dala ang kaniyang dangal na kailanman ay hindi naman pala nawala. Ang bawat hakbang ni Mateo sa loob ng mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga pangarap. Wala na ang malalakas na sigaw ni Doña Carmen at wala na rin ang mapanuyang tawa ni Clara. Ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng gamot na nagmumula sa silid ng kaniyang ina. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang kaniyang ina, na mahimbing na natutulog ramdam niya ang bigat ng 1,000 pagsisisi na tila nakadagan sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mga kamay na dati ay hindi man lamang nagawang hawakan si Echa sa gitna ng unos ngayon ay nanginginig habang inaayos ang kumot ng kaniyang ina. Lalabas sana si Mateo upang kumuha ng malinis na tubig nang mapadaan siya sa tapat ng bodega. Nakasara ang pinto ngunit may isang lumang kahon na nakalabas ng bahagya. Tila naiwan doon ng halughugin nila ang gamit ni Echa noong nakaraang araw. Dahan-dahan siyang lumuhod upang itabi ito, ngunit isang lumang sobreng kulay kape ang nalaglag mula sa loob. Ang sobre ay luma na may mga gasgas sa gilid at tila maingat na itinago sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng sobre ay may mga dokumentong medikal. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa ni Mateo ang bawat salita, ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Severe pelvic trauma, internal scarring, due to a vehicular accident while saving a minor. Ang bawat terminong medikal ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kaniyang puso. Naalala niya ang bawat panlalait ng kaniyang ina tungkol sa pagkababae ni Echa at ang kaniyang sariling pananahimik na tila ba ay pag-amin na rin sa kinalabasan ng puting kumot. Napasandal si Mateo sa pader, ang kaniyang paghinga ay naging gulo-gulo habang ang kaniyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang puting kumot na naging batayan ng kanilang dangal ay naging isang malaking kabalintunaan. Ang kawalan ng bakas ng dugo sa gabing iyon ay hindi pala tanda ng dumi, kundi isang marka ng kabayanihan, isang sakripisyong ginawa ni Echa para sa isang buhay na hindi naman kanya. At siya bilang asawa ay naging bulag at bingi sa kanyang sariling konsensya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng bodega. Nakita niya si Echa na nakaupo sa sahig nakasandal sa kaniyang maliit na kama habang nakapikit ang mga mata. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana ay nagbibigay ng anino sa kaniyang payapang mukha. Lumapit si Mateo, ang kaniyang mga hakbang ay tila paglapit sa isang banal na dambana. Hindi niya mapigilan ang kaniyang sarili na lumuhod sa tabi ni Echa. Echa, I'm so sorry, I'm so sorry. Ang boses ni Mateo ay basag na basag, tila bawat salita ay may dalang dugo mula sa kaniyang nadurog na puso. Dahan-dahan niyang iniabot ang kaniyang kamay upang hawakan ang laylayan ng damit ni Echa, isang kilos ng pagsamo na hindi niya magawa noong siya ay nasa rurok ng kanyang pride. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri, sa tela dahan-dahang iminulat ni Echa ang kanyang mga mata. Ang tingin ni Echa ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagod, isang uri ng pagod na tila nagmula sa isang pusong wala nang maibigay. Mateo, it's late. You should be with your mother. Echa, nakita ko ito. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong saktan ka namin ng ganito? I was so stupid, Echa. Naniwala ako sa iba kaysa sa'yo. I didn't protect you when you needed me the most. Please bigyan mo ako ng chance na ayusin ito. I will do anything, Echa. Anything.
Tumingin si Echa kay Mateo, ang kaniyang mga mata ay tila dalawang bituin na nawalan na ng ningning. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Isang ngiti na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Mateo. Sa kaniyang damit, ang kaniyang pag-iwas ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag ng kahit anong pagsisisi. Mateo, ang tiwala ay parang isang basong kristal. Kapag nadurog kahit anong galing mo sa pagdidikit, mananatili ang mga lamat. At ang masakit, ang mga lamat na yon ang palaging magpapaalala sa akin ng hapdi. Pinatawad ko na kayo ni Doña Carmen, pero hindi ibig sabihin ninyon ay babalik pa tayo sa dati. I've learned to heal on my own in this small room without you. Tumayo si Echa at kinuha ang isang puting sobre mula sa kaniyang mesa. Inabot niya ito kay Mateo ng may matatag na kamay. Ang marahang pagdampi ng sobre sa palad ni Mateo ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang babala ng isang katotohanang ayaw niyang harapin. Ano ito, Echa? Ito ang huling hiling ko, Mateo. Kung talagang gusto mo akong maging masaya, sign these papers, let me go. This is the only way I can truly heal. Napatulala si Mateo sa hawak niyang sobre. Ang mga salitang petition for annulment ay tila naging isang malaking apomboy na tumutupok sa kaniyang huling pag-asa. Sa loob ng bodega, ang katahimikan ay muling naghari, maliban sa mahinang tunog ng hangin na humahampas sa labas. Si Echa ay nakatayo ng tuwid puno ng dignidad at kapayapaan, habang si Mateo ay nananatiling nakaluhod sa sahig, hawak ang papel na siyang magtatapos sa kumpas ng kanilang nakaraan. Ang katarungan ay narito na, ngunit kasabay nito ay ang paglalaho ng babaeng tanging nagbigay ng kulay sa kaniyang mundo. Magagawa ba ni Mateo na pirmahan ang kaniyang sariling kalungkutan para sa kaligayahan ng babaeng kaniyang sinira? Ang bawat paghakbang ng kamay ng orasan sa dingding ng silid ni Doña Carmen ay tila isang mabigat na hatol na nagpapaalala sa bawat segundong lumipas ng may kasamang pait. Ang amoy ng antiseptiko at mga gamot ay humahalo sa amoy ng luma at saradong silid na tila ba ang hangin mismo ay nakikiramay sa bigat ng kaniyang nararamdaman. Nakahiga ang matandang babae, ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kisame, habang ang kaniyang isipan ay isang magulong dagat ng mga alaala at pagsisisi. Pumasok si Dr. Santos, ang matagal ng kaibigan at doktor ng pamilya, upang suriin ang kalagayan ni Doña Carmen. Kasunod niya si Mateo na tila isang aninong nawalan ng direksyon. Habang sinusuri ng doktor ang presyo ng dugo ng matanda, napatingin ito sa isang lumang medikal na dokumento na naiwan ni Mateo sa ibabaw ng side table, ang dokumentong naglalaman ng lihim ni Echa. Ang bawat pagbuklat ni Dr. Santos sa mga pahina ay lumilikha ng marahang tunog ng papel na tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Napatigil ang doktor, ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan ng pasyente at ang detalye ng aksidente. Lumingon siya kay Mateo at pagkatapos ay kay Doña Carmen. Ang kaniyang muka ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Carmen, Mateo, I didn't know na asawa mo pala ang babaeng ito. 12 taon na ang nakalilipas ako ang resident doctor na tumanggap sa kaniya sa emergency room. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. This young girl, Echa, she was a hero. Iniligtas niya ang isang bata mula sa rumagasang truck. Ang katawan niya ang sumalo sa lahat ng impact. Ang kanyang balakang ay nadurog at ang kanyang lamang loob ay nagtamo ng malalang pinsala. Ang boses ng doktor ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Doña Carmen. Dahan-dahang gumalaw ang matanda, pilit na bumabangon sa kanyang higaan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat salita ni Dr. Santos ay tila isang malakas na sampal sa kanyang konsensya dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang pelvic area
Sumailalim siya sa ilang operasyon. Carmen ang pinsalang iyon ang dahilan kung bakit imposibleng magkaroon siya ng bakas ng dugo sa kanyang unang gabi bilang asawa. Ang kanyang hymen at ang mga tissue sa loob ay matagal nang napunit at naging scars dahil sa aksidente at sa mga operasyong nagligtas sa kanya. She gave up her physical wholeness to save a child's life. At ang katotohanan yon ay nakasulat dito matagal na. Isang matinding hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Doña Carmen, isang tunog ng pagguho ng kaniyang buong pagkatao. Ang bawat panlalait niya, ang bawat pagtawag niya kay Echa na marumi. At ang bawat araw na itinuring niya itong basahan ay tila mga kutsilyong bumabalik sa kanyang sariling dibdib. Napahawak siya sa kanyang mukha, ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang kontrol, humahalo sa pawis na dulot ng kanyang sakit. Diyos ko! Anong nagawa ko? Isang anghel ang pumasok sa bahay ko, pero itinuring ko siyang demonyo. Mateo anak, bakit hinayaan nating mangyari ito? Ang boses ni Mateo ay hindi na marinig dahil sa kanyang sariling paghikbi. Napaluhod siya sa gilid ng kama ng kanyang ina, ang kanyang noo ay nakadampi sa matigas na kahoy. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang parusang pisikal. Naunawaan na nila ngayon na ang puting kumot na kaniyang hinihintay ay isang simbolo ng kaniyang sariling kabitiran at kawalan ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Sa kabilang panig ng mansyon sa loob ng maliit na bodega, tinatapos na ni Echa ang pag-iimpake ng kaniyang mga gamit. Ang kaniyang mga disenyo ay maingat na nakalagay sa kaniyang portfolio. Ang bawat gamit na kanyang isinisilid sa maleta ay tila isang piraso ng kanyang sarili na kanyang binabawi mula sa mapangaping bahay na ito. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Wala na siyang luhang mailalabas para sa pamilyang ito. Narinig ni Echa ang mahinang pagpihit ng seradura ng pinto ng bodega. Inasahan niyang si Mateo iyon, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Doña Carmen na nakatayo sa pintuan. Nakasandal sa kanyang tungkod, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. Ang bawat hakbang ng matanda patungo sa kanya ay tila isang paglalakbay ng isang makasalanang humihingi ng tawad. Echa, anak, nalaman ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang isang matandang bulag na mas pinahalagahan ang tradisyon kaysa sa katotohanan. You are a hero, Echa. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa ginawa ko sa'yo. Please huwag kang umalis. Hayaan mong bumawi ako. Tumingin si Echa sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang matandang babaeng marupok, hindi na ang makapangyarihang Doña Carmen na kinatatakutan niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng matanda. Ngunit ang kanyang paghawak ay hindi upang manatili, kundi upang magpaalam ng may dignidad. Doña Carmen, pinatawad ko na po kayo noon pa. Hindi ko kayo kayang kapuotan dahil alam kong produkto lang din kayo ng mundong ginagalawan nyo. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang pananatili. Ang bahay na ito, bawat sulok nito ay nagpapaalala sa akin ng hapdi at kawalan ng tiwala. Kailangan kong umalis para mahanap ko ulit ang sarili ko, yung Echa na hindi nyo nasira. Binitbit ni Echa ang kanyang maleta at lumakad patungo sa pintuan. Sa pasilyo nakatayo si Mateo, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Sinubukan ni Mateo na harangan ang kanyang daan, ngunit nang makita ang katarungan at kapayapaan sa mga mata ni Echa, unti-unti siyang napaatras. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang huling pagkilala sa kasalanang hindi na mabubura ng isang gabi. Habang papalabas si Echa ng gate ng mansyon, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang balat, tila isang pangako ng bagong simula. Ang kaniyang bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena
sa kaniyang mga paa. Ngunit bago siya tuluyang makasakay sa sasakyang naghihintay sa kanya, lumingon siya ng sandali sa mansyong naging kaniyang bilangguan. Mayroon bang bahagi ng kaniyang puso na nagnanais pang manatili o ang kaniyang pag-alis ay ang simula ng isang buhay na hinding-hindi na muling magpapaapi sa anino ng isang puting kumot? Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng istasyon ng tren ay tila mga luhang hindi matapos-tapos sa pandinig ni Echa. Habang nakaupo siya sa isang malamig na sementong upuan, hawak ang kaniyang maleta, pinagmamasdan niya ang mga tao na nagmamadaling sumilong mula sa unos. Ang hangin ay may dalang lamig na tumatagos sa kaniyang balat, ngunit ang lamig sa loob ng kaniyang dibdib ay mas matindi pa, isang uri ng kapayapaang nabuo mula sa mga durog na piraso ng kaniyang tiwala. Alam niyang sa bawat minutong lumilipas, mas lumalayo siya sa mundong halos pumatay sa kaniyang pagkatao. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mabilis na pagtakbo. Ang bawat yabag ng sapatos sa basang sahig ay tila nagmamadaling maabot ang isang bagay na malapit ng maglaho. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Mateo hingal basang-basa ng ulan, at ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang kaniyang asawa ay tila isang lalaking nawalan ng lahat. Ang kaniyang Amerikana ay gulo-gulo at ang kaniyang mukha ay namumutla sa takot. Echa, please! Echa, huwag kang umalis. Ang boses ni Mateo ay basag, halos malunod sa ingay ng ulan sa paligid. Huminto siya sa tapat ni Echa, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng kaniyang asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mateo, isang sasakyan ang huminto sa gilid ng istasyon. Mula rito ay lumabas ang mga katulong na maingat na inilalabas ang isang wheelchair. Si Doña Carmen na noon ay balot ng makapal na shawl at tila mas lalong lumiit ang anyo. Dahil sa sakit ay dahan-dahang itinulak patungo sa kinaroroonan ni Echa. Ang katahimikan sa istasyon ay tila naging isang dambana nang ang matandang babae, sa kabila ng kaniyang panghihina, ay pilit na ibinaba ang kaniyang mga paa sa basang semento. Sa harap ng maraming tao, ang mapagmataas na Doña Carmen ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Echa. Ang marahang pagdampi ng kaniyang mga tuhod sa malamig na sahig ay lumikha ng isang imaheng hinding-hindi makakalimutan ng sinumang nakakakita. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa pag-uutos ay ngayon ay nakasara sa isang panalangin ng pagsamo. Anak, Echa, patawarin mo ako. Narito ako, hindi bilang biyanan mo, kundi bilang isang makasalanang babae na humihingi ng tawad sa isang anghel. Ikinakahiya ko ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang puting kumot na yon, iyon ang naging tabing sa aking mga mata para hindi ko makita ang liwanag ng kabutihan mo. Please, Echa, do not leave us like this. Let me at least try to make it up to you. Tumingin si Echa sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kay Mateo na noon ay napaluhod na rin sa tabi ng kaniyang ina. Ang kaniyang lalamunan ay tila tinakluban ng makapal na bara at ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibong gustong kumawala mula sa kaniyang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, hinintay niya ang sandaling ito, ang sandali ng katarungan. Ngunit ngayong narito na, naramdaman niya na ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang mahanap ang sarili niyang tinig. Humarap si Echa sa kanila, ang kanyang mukha ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Pinatawad ko na kayo dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit niyo sa pupuntahan ko. But please understand, ang bawat salitang binitawan niyo, ang bawat pagdududa sa dangal ko iyon, ay tila mga pako na bumaon ng malalim. You made me feel like I was a stain when all I did was to love and protect this family. Mateo, you were my husband. You promised to be my shield
But you were the first one to let the arrows hit me. How can I go back to a house where the walls still echo with your silence? Echa, I know I failed you. I will spend the rest of my life making it right. Just give me one more chance. We will start over. We will build a new home far from all these memories. Ang pagsusumamo ni Mateo ay tila isang mahapdi na himig sa kanyang pandinig. Dahan-dahang lumapit si Echa at inalalayan si Doña Carmen na tumayo. Ang kanyang paghawak ay banayad, ngunit may distansya. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita na ang dating Echa na sunod-sunuran ay wala na. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang bagong nilalang na hinulma ng apoy ng pagdurusa. Hindi ako sasakay sa tren na yan, ngunit hindi rin ako babalik sa mansyon. Kailangan ko ng sarili kong espasyo. I will find a place where I can breathe, where I can create my designs without someone looking over my shoulder to see if I'm clean enough. If you truly love me, Mateo, and if you truly feel sorry, Doña Carmen, you will let me do this. I need to heal on my own terms. Let us see if time can really fix what was broken. Ang marahang pag-atras ni Mateo at ang pagtango ni Doña Carmen ay tila hudyat ng isang pansamantalang pamamaalam na puno ng pag-asa. Habang ang tunog ng papalayo na tren ay tila isang mahabang buntong hininga ng gabi, naiwan si Echa na nakatayo sa gitna ng istasyon. Ang ulan ay nagsimula nang tumila at ang mga ulap ay dahan-dahang naghihiwalay upang ipakita ang isang bituin sa langit. Ang kanyang puso ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Echa na ang kanyang dangal ay hindi nakadepende sa isang puting kumot, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad at piliin ang kanyang sariling kapayapaan. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa loob ng 6 na buwan ay tila isang dahan-dahang paghabi ng isang bagong tela para sa buhay ni Echa. Wala na siya sa madilim na bodega ng mansyon. Ngayon naninirahan siya sa isang maliit, ngunit maliwanag na apartment na nagsisilbi ring kaniyang fashion studio. Ang bawat sulok ng kaniyang bagong tahanan ay puno ng kulay ng mga sinulid mga disenyo ng damit na nakasabit sa dingding at ang bango ng sariwang kape sa umaga. Ang katahimikan dito ay hindi na nakakabingi, kundi isang himig ng kalayaan na kaniyang pinakaingat-ingatan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip at maingay na eskinita, ang kapalaran ni Clara ay naging isang madilim na refleksyon ng kaniyang mga maling desisyon. Ang kaniyang dating marangyang buhay ay napalitan ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Si Victor, ang kaniyang asawa na kaniyang kinalimutan, ay hindi naging malupit sa paraang pisikal, ngunit ang kaniyang presensya ay isang palaging paalala ng kaniyang kahihiyan. Ang bawat araw ni Clara ay ginugugol sa paglalaba ng damit ng ibang tao at sa pakikinig sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay, isang uri ng tsismis na kaniya ring ginamit noon upang sirain si Echa. Ang kaniyang pagbubuntis ay naging mabigat na pasanin sa gitna ng kahirapan, isang karma na kailangang pasanin ng isang pusong puno ng panlilinlang. Isang hapon, ang marahang paghampas ng kamay sa pintuan ng studio ni Echa ay nagpalingon sa kanya mula sa kaniyang tinatahing gown. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Mateo na may hawak na isang pumpon ng puting liryo. Sa loob ng 6 na buwan araw-araw na dumadalaw si Mateo, hindi bilang asawang nag-uutos, kundi bilang isang manunuyo na tila ba ay unang beses pa lamang silang nagkikilala. Ang kaniyang pananamit ay simple na lamang at ang kaniyang mga mata ay wala na ang bakas ng kayabangan, tanging paghanga at paggalang ang natitira. Echa, I brought these for you. Narinig ko kay Mama na kailangan mo raw ng inspirasyon para sa bago mong collection. I hope these flowers help. Napangiti si Echa, isang ngiting hindi napilit. Inimbita niya si Mateo sa loob. Isang golden moment ang nabuo nang magkasama silang naghanda ng merienda sa maliit na kusina. Ang bango ng ginigisang bawang at sibuyas ay humahalo sa amoy ng mga liryo. Habang nag-aabot ng plato si Mateo, ang kaniyang mga daliri
ay dahan-dahang dumampi sa kamay ni Echa. Isang kuryente ng kilig ang gumuhit. Sa kanilang mga balat, isang pakiramdam na akala ni Echa ay namatay na kasabay ng puting kumot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang haplos ay puno ng pag-iingat at pagsamba. Alam mo, Echa, I realize na hindi ko kailangan ng isang mansyon para maging masaya. Seeing you here, chasing your dreams and letting me be a part of your day. Sapat na yun sa akin. Mama is also doing better. She's actually my biggest rival now sa pagsuporta sa'yo. Sabi niya, gusto niya raw na ikaw ang gumawa ng gown niya para sa charity gala next month. Ang pagbabago ni Doña Carmen ay isa ring himala sa paningin ni Echa. Ang matandang babae ay naging madalas na bumibisita sa kanyang studio, nagdadala ng mga mamahaling tela at kagamitan bilang paraan ng pagbawi. Ang kaniyang pananalita ay hindi na puno ng hiya, kundi ng pagmamalaki sa galing ng kaniyang manungang, tinuturing na niyang tunay na anak. Ang paghilom ng kanilang relasyon ay tila isang sugat na dahan-dahang nagiging pilat. Nariyan pa rin ang marka, ngunit hindi na ito masakit kapag nahahawakan. Nang magtakip silim, inihatid ni Echa si Mateo hanggang sa pintuan. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga muka habang ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit. Lumapit si Mateo at dahan-dahang kinuha ang mukha ni Echa sa kanyang mga palad. Ang kanyang titig ay tila isang pangako ng habambuhay na proteksyon. I will wait for you, Echa. Kahit gaano pa katagal, handa akong ligawan ka araw-araw hanggang sa maging handa ka nang bumalik sa tabi ko. You are my dignity. You are my life. Hinalikan ni Mateo ang noo ni Echa nang may matinding pagmamahal bago ito lumakad palayo. Naiwan si Echa na nakasandal sa pinto, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong kumpas ng saya. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, naramdaman niya ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, isang pagkahilo na sinamahan ng isang mabilis na pagtibok sa kanyang puson. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na puting stick na kaniyang binili kaninang umaga. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay habang pinagmamasdan niya ang pagbabago ng kulay sa maliit na bintana ng stick. Nang lumabas ang dalawang malinaw na pulang linya na patakip ng bibig si Echa, habang ang kaniyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang kontrol. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang milagrong akala niya ay ipinagkait na sa kanya ng tadhana. 10 taon na ang nakalilipas. Isang bagong buhay ang nagsisimulang mabuo. Sa loob niya isang bunga ng pag-ibig na dumaan sa apoy at bagyo. Ngunit sa gitna ng kaniyang kagalakan, isang takot ang biglang gumapang sa kanyang isipan. Paano niya sasabihin ito kay Mateo? At handa na ba ang pamilyang ito na tanggapin ang isang biyaya na hinding-hindi, na kailanman mangangailangan ng patunay ng isang puting kumot? Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa puting tela sa loob ng studio ni Echa ay tila isang banal na basbas na nagpapahayag ng pagtatapos ng isang mahabang taglamig sa kanyang puso. Hawak niya ang kanyang lapis, ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa papel kundi sa kanyang sariling katawan na tila nagiging isang dambana para sa isang bagong buhay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang marahang pagdampi ng kanyang palad sa kanyang balat ay nagdulot ng isang init na hindi kayang pantayan ng anumang kape sa umaga. Ang himala ng pagbubuntis ay tila isang sagot ng universo sa lahat ng kanyang pagtitiis, isang patunay na ang kanyang katawan, sa kabila ng mga pilat ng nakaraan, ay nananatiling sagrado at puno ng pag-asa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang pagpihit ng pintuan ng kanyang studio. Pumasok si Doña Carmen, dala ang isang maliit na velvet na kahon. Ang matandang babae ay hindi na ang mapagmataas na biyenan na dati niyang kinatatakutan. Ang kanyang mukha ay puno na ng lambot at ang kanyang mga mata ay laging may bakas ng kagalakan
Sa tuwing makikita ang manugang, lumapit ang matanda at dahan-dahang inilapag ang kahon sa mesa ni Echa. Anak Echa, I wanted to give you this. It was my mother's brooch. Ipinasa ito sa bawat panganay na babae sa aming pamilya bilang simbolo ng dangal at katatagan. At ngayon, wala nang ibang mas karapat-dapat na magsuot nito, kundi ikaw. You have taught me that honor is not something you preserve on a piece of cloth, but something you carry in your soul. Tumingin si Echa sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kinuha ang kamay nito upang ilagay sa kanyang tiyan. Ang katahimikan sa silid ay tila nabalot ng isang mahiwagang liwanag nang maramdaman ni Doña Carmen ang mabilis na tibok ng puso sa loob ng sinapupunan ni Echa. Ang matandang babae ay napaatras, ang kaniyang mga mata ay agad na napuno ng luha at ang kaniyang bibig ay nanginginig sa matinding kagalakan. O Diyos ko, Echa, is it true? Magkakaroon na ako ng apo, isang milagro. Tunay na isang milagro. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng pagdududa ko noon. Ang biyayang ito ay ang huling piraso ng ating paghilom. Nang gabing iyon, ang hardin ng mansyon ay tila naging isang paraiso. Ang bawat puno ay pinalamutian ng mga maliliit na bumbilya na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng masarap na hapunan. Ito ang kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal. Ngunit para kay Mateo at Echa, ito ang tunay na simula ng kanilang pagsasama. Sa harap ng kanilang mga malalapit na kaibigan at ilang kamag-anak, tumayo si Mateo sa gitna, hawak ang kaniyang baso. Ang kaniyang boses ay puno ng emosyon habang nakatitig sa kaniyang asawa. 6 months ago, I almost lost the most precious person in my life because of my own weakness and silence. I let the world judge her based on a tradition that had no heart. Echa, you are not just my wife. You are the strongest person I know. You chose to forgive when you had every reason to leave. Today, I vow to be your shield, not just your husband. I vow to protect your honor and our family with everything I have. Hinding-hindi ko nahahayaan na may anumang kumot o kahit anong anino ang maghiwalay sa atin. Lumapit si Echa kay Mateo. Suot ang kanyang sariling disenyo, isang mahabang gown na kulay puti at ginto na sumisimbolo sa kanyang kadalisayan at tagumpay. Isang golden moment ang nabuo ng maglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pag-ibig. Ang bawat haplos ni Mateo sa kanyang likod ay tila nagsasabing ligtas na siya, na ang unos ay tapos na. Ang kilig na nararamdaman ni Echa ay hindi na tulad ng sa isang dalagita, kundi isang mas malalim at mas matatag na kilig ng isang babaeng alam na siya ay tunay na minamahal at iginagalang. Sa gitna ng pagdiriwang, tumayo rin si Doña Carmen. Ang kaniyang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya sa mga bisita, ang kaniyang boses ay malinaw at puno ng katapangan. I want everyone to know na ang pamilyang ito ay naging mapanghusga. We were wrong. Echa is a hero. She saved a life years ago, and that sacrifice is more honorable than any tradition we hold dear. I ask for her forgiveness in front of all of you. At mula ngayon, Echa is the heart of this home. Ang sino mang lalapastangan sa kanya ay lalapastangan sa akin. Naramdaman ni Echa ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang luha sa loob ng bodega ay tila nagbunga na. Ang kanyang dangal ay hindi na kailangan pang patunayan sa dilim. Ito ay nagniningning na sa liwanag. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bisita ay nagsisimula, nang magpaalam na iwan sina Mateo at Echa sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin. Ang hangin ay humahaplos sa kanila, tila isang mahinahong awit ng pasasalamat. Sumandal si Echa sa balikat ni Mateo habang pinagmamasdan nila ang bituin. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Mateo, magiging mabuting ama ka. I can feel it. I will try my best, Echa, para sa inyong dalawa ng baby natin. We are finally free, aren't we, oh Mateo?
free from the past, free from the judgment. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, isang mabilis na anino ang dumaan sa harap ng kanilang gate. Isang pamilyar na mukha na tila nakamasid mula sa dilim, isang mukhang puno ng pait at inggit. Si Clara, na may hawak na isang sulat, ay dahan-dahang inilapag ito sa mailbox bago muling maglaho sa kadiliman. Nang bumalik si Mateo sa loob upang kumuha ng jacket, nakita niya ang sulat. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang binubuksan ng sobre. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila isang huling sumpa na gustong sumira sa kanilang bagong simula. Ang milagro ay hindi laging totoo. Ang bata sa sinapupunan ni Echa. Sigurado ka bang sa'yo iyan? Ang bawat salita ay tila isang bagong lason na gustong pumasok sa kanilang paraiso. Tumingin si Mateo kay Echa na noon ay masayang hinahaplos ang kaniyang tiyan sa gitna ng hardin. Isang matinding takot ang muling gumapang sa puso ni Mateo. Magagawa ba niyang panindigan ang kaniyang pangako sa gitna ng bagong paninira, o ang anino ng pagdududa ay muling babalik upang lamunin ang kanilang kaligayahan? Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis ngunit mahinahong pagdaloy ng tubig sa batis. Dala ang mga alaala ng nakaraan patungo sa malawak na karagatan ng limot. Ang mansyon na dati ay nababalot ng malamig na usok ng panghuhusga ay naging isang tahanang puno ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak. Wala na ang mabigat na aura ng tradisyong sumasakal sa kaluluwa. Ang tanging nananatili ay ang init ng pagmamahalan na mas pinatibay ng mga dumaang bagyo. Sa malawak na hardin ang tunog ng masayang pagtakbo ng isang maliit na batang babae ay pumapailan lang sa hangin. Ang kanyang pangalan ay Esperanza na ang ibig sabihin ay pag-asa. Siya ang buhay na himala na nagpabago sa lahat. Habang pinagmamasdan ni Doña Carmen ang kaniyang apo mula sa teres, isang malambot na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mukha na ngayon ay puno na ng mga linya ng katandaan ngunit may dalang kapayapaan. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw habang naggansilyo ng isang maliit na sapatos malayo sa mapangaping anyo ng kaniyang nakaraan. Naalala ni Mateo ang gabing natanggap niya ang huling sulat ni Clara. Sa halip na hayaang lamunin muli ng pagdududa ang kaniyang isipan, ang kaniyang ginawa ay isang simbolo ng kaniyang ganap na pagbabago. Hindi na niya binasa ang buong nilalaman ng lason na iyon. Sa harap ng kaniyang asawa, sinilaban niya ang papel hanggang sa maging abo ito at tangayin ng hangin. Iyon ang huling beses na hinayaan niyang pumasok ang anino ni Clara sa kanilang buhay. Nalaman nila, kalaunan na si Clara ay tuluyan nang iniwan ng kanyang asawang si Victor at namumuhay na ngayon sa isang malayo at mahirap na probinsya, dala ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang pait ay nanatiling kaniya habang ang pamilya ni Mateo ay piniling magpatuloy sa liwanag. Lumabas si Echa mula sa kanyang bagong fashion atelier na matatagpuan sa loob ng kumpis ng kanilang bakuran. Siya ay isa ng ngayong tanyag na fashion designer at ang kaniyang mga obra ay kilala sa pagtatampok ng inner dignity ng bawat babae. Suot niya ang isang simpleng bestidong gawa sa kaniyang sariling tela. Ang kaniyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na ang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata. Ang bawat pilat ng kaniyang nakaraan ay naging bahagi na ng kaniyang kagandahan. Hon, ready ka na? The event starts in an hour. Lumapit si Mateo at dahan-dahang inakbayan ng kaniyang asawa. Ang kaniyang paghawak ay puno ng proteksyon at pagsamba. Hinalikan niya ang pisngi ni Echa, isang halik na kasing tamis ng hamog sa umaga. I'm always ready. Basta kasama kita, Hon. Look at Esperanza, she has your eyes and your strength. I am so lucky, Echa. Araw-araw kong ipinagpapasalamat na pinili mong manatili at turuan kaming magmahal ng totoo. Tumingin si Echa sa kaniyang asawa at pagkatapos ay sa kaniyang anak at biyenan.
Naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng tagumpay. Ang kaniyang paglalakbay mula sa madilim na bodega patungo sa liwanag ng pagkilala ay hindi naging madali, ngunit bawat patak ng luha ay naging mabisang gamot para sa kanilang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang dahan-dahang pagpili araw-araw. Pinatawad na ni Echa si Mateo at si Doña Carmen hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil mas pinili niyang hindi na ito maging bahagi ng kaniyang kinabukasan. Nakatagpo na sila ng tunay na binigyan, isang katahimikang hindi na kailangan pang patunayan ng kahit anong puting tela. Bago sila umalis patungo sa okasyon, huminto sandali si Echa sa harap ng isang malaking salamin sa sala. Nakita niya ang kaniyang refleksyon, isang babaeng buo, matatag at malaya. Ang mahalagang aral na nais niyang iwan sa mundo ay malinaw sa kanyang isipan. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi matatagpuan sa panlabas na anyo sa nakaraan o sa mga idinidikta ng lipunan. Ang dangal ay ang kakayahang manatiling mabuti sa kabila ng kasamaan ng iba at ang tapang na mahalin muli ang sarili matapos itong durugin. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalabas ng gate ng mansyon, ang sikat ng araw ay tila sumasabay sa kanilang paglalakbay. Ang langit ay malinaw at asul, kasing linis ng kanilang mga puso. Ang kwento ng Ang Puting Hatol ay natapos na pinalitan ng isang bagong kabanata na puno ng pagmamahalan, paggalang at isang habambuhay na pangako na ang bawat tao ay karapat-dapat sa isang bagong pagkakataon.